ho, ho! Makasaysayang Pasko po! It's Showtime Live! May nagsabi sa akin noon na bakit hindi raw nagpanukala ang mga grupo ng istoryan sa Metro Manila Film Festival na magkaroon ng isang taon na ang lahat ng tema ng pelikulang ipapalabas sa Patimpalak ay may kinalaman sa kasaysayan. Hindi pa nangyayari ito, ngunit ngayong taon, isang pelikula sa MMFF ang ipapalabas, ang tanging may kinalaman sa kasaysayan, ang Bonifacio, ang unang Pangulo, ukol sa ama ng sambayanang Pilipino at unang naggalaw ng paghimagsik, Andres Bonifacio. Bagamat hindi ako naging bahagi ng produksyon, isa ako sa naging autor ng aklat na may kinalaman sa pelikula kasama ang historical consultant nito at ang aking mentor na si Dr. Milagros C. Guerrero. Ang Bonifacio, ang unang Pangulo, Backstories to the Movie for Teachers and Students na inilathala ng Anvil Publishing Inc. Kamakailan noong December 18, 2014, karangalan ang makasama namin sa aming book signing sa dalawang malls, si kapanalig na Robin Padilla na gaganap bilang Bonifacio. Ang pelikula ay umiikot sa paghahanap ng mga estudyante sa kasalukuyan na gagampanan ni Daniel Padilla at Jasmine Curtis Smith sa kwento ni Bonifacio para sa isang school project. Pinuntahan nila ang Museo ng Katipunan sa Pinaglabanan at gagabayan sila sa kanilang pagbabalik tanaw ng curator ng museo na gagampanan ni Eddie Garcia. Sa ganitong paraan, epektibong maipababatid ng baguhang film director na si Enzo Williams at ng kanyang kasamang manunulat ng script na sina Carlo Obispo at Keiko Aquino sa mga bata at sa mga Pilipino ngayon ang halaga ni Bonifacio para sa ating sariling panahon. Bagamat may mga artistic licenses, ibig sabihin, iniiba ang ilang maliliit na detalye ng kasaysayan, hindi lumihis ang pelikula sa diwa ng totoong nangyari batay sa mga dokumento. Ngunit, kaiba sa ibang historical na pelikula, mabilis ang storya, magandang bitaw ng mga linya, at walang sayang na mga eksena. Lahat ng elemento ng kilig, aksyon, drama, kurot sa puso ay narito sa pelikulang ito. Panalo din ang cinematography nito na nilikha ni Carlo Mendoza at ang production design ni Roy La Chica. Ang visual na aspekto ng pelikula ay may hahalin tulad sa ginawa ng mga pinakamagagaling na direktor sa loob at labas ng bansa. Sinasabi ang set ng labanan sa Pinaglabanan ang pinakamahal na film set sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino na ginastusan ng milyones. Sa mga nagsabing hindi kaya ng bad boy ng Philippine movies na bigyang hustisya ang katauhan ni Bonifacio, nagkakamali kayo. Hindi umarte si Robin dito. Naging siya ang supremo. Supremo ang kanyang pagganap. Ngunit, wais na binang acting dito ni Vina Morales. Kitang-kitang pagmamahal ng katauhan niyang si Oriang kay Bonifacio. Kikiligin at tatangis ka sa ipapakita niyang mga emosyon sa pelikula. Sa mga nagsugal para sa pelikula, kina Rina Navarro, Eduardo Rocha, Fernando Ortigas at Danilo Patron, ang ganda naman ng regalo niyo sa kabataan ngayong Pasko. Ang ganda rin ng regalo sa unang Pangulo. He deserves this film. Sa huli, tatamaan ka sa iyong puso. May in love ka kay Bonifacio at sa inang bayan sa pelikulang ito. Kataas-taasang, kaganda-gandahang, kapanapanabik na pelikula para sa mga anak ng bayan, ang pelikulang Bonifacio, ang unang Pangulo. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.